Marami po tayong annunciation na natatanggap mula sa Diyos. Marami po tayong pagpapahayag na sinasabi ng Diyos sa atin kung ano ang mabuting balita sa atin. Siguro ang tanong pa po ay ito, handa ka bang makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Handa ka bang tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Handa ka bang baguhin ng Diyos ang plano mo sa buhay? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulimahanan si Maria at gayong sa pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ave Maria. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pong selebrasyon na kung tawagin po natin ay ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang solemnity ng Annunciation. Dapat po ito noong March 25 pa. Nga lang po, March 25 falls doon sa tinatawag nating Holy Monday. Yung sumunod na Monday, hindi pa rin po naipagdiwang dahil ang sumunod po ay ang oktaba ng Pasko ng pagkabuhay. At ngayon pong araw pong ito, ngayon natin pinagdiriwang ang ating pong Annunciation sa ating mahal na Birhen, at ito po ay patungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinignan po natin ang tunay na diwa ng ating pong selebrasyon, parang nakita po natin, nakapokus po, walang iba kung sino, ang ating Birheng Maria. Ngunit ang sinasabi po, this is not about the Blessed Virgin Mary, kundi ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpasok niya sa kasaysayan ng tao upang simulan ang pagliligtas. Nangangahulugan mga kapatid, doon lamang po sa first moment ng conception, doon sa Annunciation, dito po nagsimula ang pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. At ito po ay matapos na sabihin ni Maria ang kanyang piyat, "Maghanap sa akin ang iyong sinabi." Mga kapatid,
iniisip po natin, ano po ba yung na kay Maria? Bakit naging napakadali sa kanya ng pagtanggap at pagbati ng anghel na ikaw ay mapalad, Maria, sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Parang nakakatakot tuloy batiin tayo ng anghel eh. Baka minsan bigla na lang magpakita sa inyo, sabihin sa inyo, sumainyo ang Panginoon. Aba, matakot ka na ba po? Bakit? Kasi kapag sinabi na sa iyo, ang nasa iyo ang Panginoon, ibig pong sabihin, ito po ay isang bagay na pagpapahayag ng ating pagkatao at pakikipag-isa sa kalooban ng Diyos. Si Maria, naging madali po sa kanya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi mahal niya ang Diyos. Love takes away fear and even doubt. Inaalis po nito ang pagkatakot sa ating buhay at lalong aalisin nito ang pag-aalinlangan natin. Mapapalitan po ito ng katapatan at higit sa lahat ang pagsuko ng ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang tao nagmamahal, ibibigay niya kung ano ang kinakailangan. Kapag ang tao nagmamahal, batid niya kung ano ang makabubuti nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang pagmamahal na yon. At ito po si Maria. Maliban pa po sa tinatawag natin pagmamahal ni Maria, meron pa rin siyang isang katangian na dapat nating angkinin. Walang iba kung hindi ang kanyang kababaan ng loob. Batid po ni Maria na sa pamamagitan ng pagiging mababa at humility, dito lamang natin masusumpungan at maiintindihan kung ano ang naisin ng Diyos sa atin. Tignan niyo po, kapag halimbawang alam mo ang bagay, sinasabi mo, ito ang tama, ito ang dapat gawin. Nangangahulugan, hindi mo binibigyan ng puwang ang Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Sa ating pong kababaan, nagkakaroon ng daan ang Espiritu ng Diyos upang ganapin kung ano ang plano niya para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kung kayo po'y nakinig sa ating pong ebanghelyo, nang binati po si Maria ng anghel at sinabing, sumayo ang Panginoon. Unti-unti po siyang nanahimik dahil sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay magdadalang tao. Alam naman niya po sa kanyang isip, paano ko magdadalang tao? Hindi pa kami nagsisiping ni Jose. Paano ko magdadalang tao? Ako ay isang birhen. Nanahimik po si Maria at sa kanyang pananahimik, ito po ang kanyang pananalangin. Tayo po, pag nagpupunta po tayo dito sa Quiapo, paano ba yung ginagawa natin? Pupunta po tayo, papasok tayo. Bakit tayo pumupunta rito? Kasi meron tayong intensyon, meron tayong dalang panalangin at magdadasal tayo. Pag-upo natin, pagluhod natin, nililitanya na po natin kung ano ang naisin natin at kung ano ang gusto nating intensyon na iarangat sa ating Panginoon. Si Maria iba nagdasal, nakinig. Kaya naman sa araw pong ito po'y napakagandang paalala para sa lahat sa atin. Bago po tayo at matapos po nating iangat sa Kanya ang ating kahilingan, huwag po muna kayong umalis, huwag po muna kayong tumayo, manahimik kayo at pakinggan nyo kung ano ang sasabihin ng Diyos sa inyo, kung ano ang magaganap sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Gusto nating malaman at ipaalam sa Diyos kung ano ang isipin natin at kung ano ang laman ng puso natin. Pero sandali lang, gusto niyo po bang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo? At sa halimbawa ni Maria, itinuturo po ito sa atin. Alam niyo po mga kapatid, lagi pong may hamon ng buhay At kay Maria ang hamon po ay ikaw ay pinili ng Diyos. For all you know, pinili ka rin ng Diyos
Ginusto ng Diyos at ngayon ikaw ang tinatawag at sinasabi ng Diyos, magaganap ang isang napakagandang plano para sa iyo. Pero bago mo maganap ang planong ito, kailangan po ng Diyos na marinig niya mula sa atin. Opo, Panginoon, maganap sa akin ang iyong kalooban. Para maganap ang kalooban ng Diyos para sa atin, we need to recognize, alamin natin at ibigay natin, isurrender natin kung ano ang kakayahan natin nang sa gayon ang Diyos na mismo ang siyang mabuhay sa atin. Marami po tayong annunciation na natatanggap mula sa Diyos. Marami po tayong pagpapahayag na sinasabi ng Diyos sa atin kung ano ang mabuting balita sa atin. Siguro ang tanong pa po ay ito, handa ka bang makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Handa ka bang tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Handa ka bang baguhin ng Diyos ang plano mo sa buhay? Kung nais po nating sundin ang kalooban ng Diyos, hayaan po nating bigyan natin ng puwang ang Espiritu ng Diyos na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Kaya sa araw pong ito, hayaan po nating alalahanin at tignan ang napakabuting halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria. At sa kanyang paanan, ating dinarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sabay-sabay po tayong tumugon. Santa Maria, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen.